Friends, doon ay tulog ka paagi sa pagsulbad nining socio-economic political problems sa usa ka nasod. Number one, kini ipahimo pinagi sa eleksyon kung piniliay. Nanang pangutana, ang piniliay sa nasod ng Pilipinas, is it really piniliay? It has been proven nga never nga dunay tinud-anay nga piniliay. Apan ang nahitabo sa Pilipinas was electoral bidding. So, niining puntuhan karon vote buying ang nanghitabo sa nasod nga Pilipinas. Ug busa tungod kay ang mga negosyante nga mga politiko ni kumpraman sa buto sa katawhan. Of course, logic dictates nga mamawi kini pag-abot na, paglingkod na sa kagamhanan. And that is happening in this country, the Philippines. Mao kini ang pahitabo sa Pilipinas. Unsay nahitabo? Investigahan ng Malacanang ang mga luxury air fleets ni na House Speaker Martin Romualdez at Rep. Zaldico sa gitna ng tumitinding pagsisiyasat sa 1.3 trillion flood control scandal. Bumili umano si Romualdez ng 2 Gulfstream jet mula sa bilyonaryo na si Lucio Tan, isang G150 nagkakahalaga ng hanggang $8 million sisang, G550 nagkakahalaga ng hanggang $55 million. Ang parehong mga jet ay iniulat na nakapark sa hangar ni Lucio Tan na nagtataas ng mga tanong tungkol sa pagmamay-ari at paggamit, sinimula ng kumpanya ni Zaldico Misibis Aviation & Development Corp. Na SD register ang Gulfstream G350 nito na nagkakahalaga ng $36 million para i-export. Posibleng ilipat ito sa labas ng bansa bago kumilos ang mga regulator. Kasama sa fleet ng CO ang 5 pribadong jet at 5 Bell Luxury Helicopter na ginamit upang maghatid ng mga bisita sa kanyang Misibis Bay Resort sa Albay. Nakatanggap ang Civil Aviation Authority of the Philippines ng kahilingan mula sa Misibis Aviation para sa mga malalaking pagbabago at deregistration na nagpapahiwatig ng potensyal na pagtatangka na umiwas sa pagsisiyasat. Nanining tanan karon. Usa lamang kana ka pagpadayan nga kung ugaling kining maong sistema sa nasod nga Pilipinas nga ang mga tao, the kingly people, ang mga botante mamahimong amaw, ang mga botante mamahimong balulog atol sa eleksyon, and we are a victim for every election. Ang mahitabo, resulta, tikakob yun ang ekonomiya sa nason. Tikakob. O busa, it is illogical effect o sa kana ka-resulta na mamawi gayon ang kandidato paglingkod na sa gobyerno. And that is happening in the country represented by the Speaker of the House. So nining tanan, dili o dili eleksyon mo'y solusyon sa problema sa nasod ng Pilipinas. Unless ang katauhan mag-usap. What is the solution? Mao ang public repentance. Nga dili na ang mga Pilipino mamahimong Judas Iscariote mobaligya sa katungod at tol sa piniliay. That is the root cause. And so, if the first formula election is called for, that is not a solution. Unless hangtod nga dunay tinuod nga eleksyon sa nasod ng Pilipinas, and that shall be demonstrated by the voters who are kingly people. The decision is ours. Number 2 nga solution mao ang plebiscite. Ang plebisito mao kini ang pag-exercise sa sovereign political power sa katauhan pag-design sa bag-ong batakang balaod. No, mao gihapon. Kung ang katauhan mo exercise sa ilahang political power
maugihapon bayran ang mga tao. So in other words, the problem starts from the Filipino people. It's the culture of death in the Philippine politics. It starts from the Filipino people. So if dili mo barug ang mga Pilipino, if dili kita mo exercise sa atong pagka-priestly people, prophetic people, kingly people, nothing will happen to the Philippines. Nothing. Busa useless, dili solusyon ang eleksyon hangtod nga dunay kausaban sa piliay, mahimong kingly people ang katawhan. Tinuod gyud nga hari. Dili solusyon ang change of the Constitution, plebiscite, unless ang katawhan tinuod nga kingly people maubihari o dili mo baligya sa ilang buto katawhan. Og niining tanan ng hitabo kining complicated problem sa nasod ng Pilipinas. Ang problema sa Nepal, ang problema sa Sri Lanka, ang problema sa Indonesia, tapo-tapoon kining tanan, dili katimbang, dili kakumparar. Unsa ka grabe ang problema, skandal ng nasod ng Pilipinas. And so, the third solution, dili election, dili plebiscite. The third election, mao ang gitawag og direct exercise of the people, that's through revolution. So ang revolution na divided kana sa duha. Bloody revolution and peaceful revolution. So ang bloody revolution, dili kana because it is not in accordance with divine will. Dili kana kabuton sa Dios. So ang kalangit nung kabubuton mao ang peaceful revolution. Malinawon nga revolution. O ang malinawon nga revolution mao katong nahitabo na bahin usab kini sa duha. The peaceful revolution kon people power nabahin kana sa duha. Politically initiated peaceful revolution. Ug unsa ba ang politically initiated peaceful revolution? Dunay mga leaders niini nga mga politicians gihapon. Likewise, niini karong nanghitabo sa 1986. Niadtong politically initiated and of course, dunay backup sa simbahan. So nahitabo nga napukan ang kagamahanan ni President Ferdinand Idrolin Marcos. Now ang pangutana karon sa diha nga milingkod si Cory Aquino, misunod si Ramos hangtod na karon ang pangutana unsay hitabo. Was there really a change? Was there really a solution to the economic, political, social problems, socio-economic problems, political problems? Nothing. The same holds true. Mao kana ang effect sa EDSA 1. Sa EDSA 2, gipalagpot si Iraq Estrada. Maugihapon ang hitabo. Hangtod nga miabot karon for EDSA 3. Ang pangutana, unsa bagayo di ay ang ikatulong formula sa pagsumbat sa problema. Niining tanan karon kining gitawag og peaceful revolution. Usa na ba kini ka klase o duha ka klase? Duha kini ka klase sa peaceful revolution. If ang peaceful revolution is ang solusyon niini, mao ang politically initiated, meaning pahawa mo diha, layas mo diha, kay kami ang mupuli ang resulta, the same problem. There can be no genuine solution. And that happened in EDSA 1 and EDSA 2. Personal solution. Pahawa mo, kami ang mupuli. But what should be the correct solution? It is not replacement, but
It is casting out the demons. In other words, ang kaamay niining peaceful revolution mao are the demons controlling the government. And these demons are really existing. Naa kining mga demons. Ug mao kana ang demon of deception, demon of greediness, demon of opportunism. Mga demonyo na mao'y nagkontrolar sa atong kaingtan. So nining tanan niya ba nato sa katauhan ang demon of opportunism? Yes. Naa sa katauhan ang demon of opportunism. Ngano ba? Tungod kay during the election, ang nahitabo opportunista ang mga kandidato. So govern sa demon of opportunism, opportunista, mudawat sa kwarta. Ang politiko sa nga kandidato, demon of opportunism, kay gihimong negosyo ang piniliay. Pagdaog na, the ginansya, the gain, mao ang paghabwa sa mahandi sa katauhan. Mao nga mulunot ang Pilipinas kay wa dapat ang trillions of pesos nga angay unta ngadto sa flood control. Wala man dapat tinud-anay sa mga projects ngano kay tuwa gisud sa pitaka. O kining tanang gikan sa demon of deception, demon of opportunism nga naa sa katauhan. So naa kana sa Mateo 15:14, ang buta mag-agak sa laing buta silang duha mga hulog sa kanal. So nangahulog sa kanal, both the elective servants nga mao'y namawi na sa ilang gasto atol sa piniliay. And so the people would be stopped. We are stopped. Kay kita mo'y nagdala ni ining mga tao nga mulingkod sa kagamhanan because kay gipamalit ang katawan. O kinsa ba nag-put up ni Romualdez? Ang nag-put up, of course, ang mga kongresista. Nining puntuhan karon apel ta sa pagmahay sa pagitabo ni ining kalibutan. And therefore, the solution ni ining mao, the best solution ni ining IDSA 3, mao kining ikatulo na solution, which is revolution of the mind and revolution of the heart. Gitawag kini Brigadier General Joseph Sevilla cultural revolution. That is renewal sa katauhan. Hangtod ng katauhan, dili magbag-o during the election. Hangtod ng katauhan, dili magbag-o atol sa plebisito. Do not expect the real socio-economic progress of the country. Because after all, we are all the murderers of the future of the country. We are the cause how we produce the crocodile servants in the government. Ang katauhan mao'y naghimo sa mga crocodile na mga servants sa nasod ng Pilipinas. And so seriously speaking, the solution starts from us. Nang karon, we need public repentance. Nagkinahanglan tag public repentance. O diha sa atong public repentance, atong pagbasol, may tabo na unya, nga niining tanan, muabot na gayon ang tinud-anay nga kabag-uhan. And so, mao na kini karon ang tanan. That's the third. Si General Pukes, mao kini peaceful revolution.
So, mao kini ang hitabo nga may layas na si Martin Romualdez. And he only represents niini karon nga resulta niining piniliay sa nasod nga Pilipinas. He only represents. O kini lang si Zaldico nga gipagita. So mao kini the Congress itself. Mao kini na bad record in the history of the Philippines. Grabe kahugaw sa record sa kasaysayan sa nasod nga Pilipinas. And let us not make an exclusive condemnation to the Congress because the cause naa sa katawhan. Ang hinungdan niya sa katawhan. Ang naghimo sa usa crocodile Congress, it's the people itself. And so the solution starts from the people. Kita mo'y magasukod. Ug ang atong solusyon mao repentance. Mao nga kinakaron, mao ang PRR, Public Repentance and Renewal number 1. So sa atong public repentance and reflections, mamalandong ta. Let's have the commitment. Heavenly Father, we will exercise our being a kingly Filipino people. And this power is so sacred. Hindi maong gahong, labing gamhanan, labing balaan. And we are a kingly voter, kingly people. Nga dili pwede bayluan, kining maong gahong sa pipila lamang 1,000, 10,000, 15,000, 20,000. Kay ang resulta niya na trillions of pesos mawala sa pundo sa nason. Ang mga lunok, mga balay mo sa lapaw na ang mga lunok. Ang mga bridges na naguba, daghang mga sada na daot, mao ni pagpatagam sa katawhang Pilipino. Aron kita makaundan for us to realize the most evil effect of our evil act in following Judas Iscariote in selling the nation to the hands of the crocodile servants. And so we have to repent. Magpasulta. Repent. Santos, Santos, Santos. Fiat.